Magandang gabi po sa inyo mga kababayan ko, mga taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod at andito kami ngayon sa City Hall pa rin at 24 oras tumatakbo ang inyong pamahalang lungsod sa maliit naming kaparaanan upang tugunan ang mga suliraning kinakaharap nating lahat, minu-minuto, ora-ora, araw-araw. Challenging times, ika nga sa salitang Ingles. But sa awa ng Diyos, ay akin pa rin dinadalangin na sana nga ay matapos na ang lahat ng ito, lahat ng ating mga kinakaharap na suliranin dulot ng COVID-19. Ito po ang aming regular report. Ito po ang mga aming ipinahayag dito ay mga opisyal na naganap at mga magaganap at pagpaplano ng ating pamahalaang lungsod upang kaharapin at sana'y katulong kayo na kaharapin ang itong kinakaharap nating krisis sa bansa, sa mundo at sa ating syudad. Mga kababayan, nais ko pong umpisahan ang pagbibigay ng impormasyon sa inyo na kung saan kahapon ay halos 70 po ang nagkasakit o positive na COVID-19. At ngayon po ay may 5 na naman tayong nadagdag sa lungsod ng Maynila, na taga-lungsod ng Maynila na positibo sa COVID-19. At 31 naman ho ang naidagdag sa listahan ng mga PUI o patuloy na pagkakahawa-hawa ng mga tao base sa kanyang ginagawa at pakikisalamuha sa kanyang komunidad o maaari sa kanyang mga kaibigan. So ang total po ng kaso ngayon ay 75 na po ang may COVID-19 sa lungsod ng Maynila at 271 naman po ang PUI. Mga kababayan, patuloy na lumalago ang pagkakahawa-hawa sa atin sa maraming mga dahilan. Pero magkaganon man, tayo po ay hindi tumitigil na humanap ng kaparanan upang patuloy na ma-accommodate natin ang ating mga kababayan na nagkakasakit. Kanina pong alas 3 ng madaling araw, ako po ay nag-emergency call at nakipag-usap sa ating direktor na si Dr. Padilla ng Santa Ana Hospital. At natutuwa naman po ako dahil may 3 na pong gumaling sa Santa Ana. Pero ang bagay na aking itinawag ay upang paghandaan pa ang patuloy na paglago at pagdami ng PUI sa lungsod ng Maynila. Kaya po sa kasalukuyan ay hinahanda na po natin ang ika-9 na palapag. Yung ating pong naitatag a few weeks ago na Manila Infectious Disease Control Center sa 10th floor ng ating Santa Ana Hospital ay halos puno na po. At ganoon din sa mga pribadong ospital at ganoon din sa iba pang pampublikong ospital na pag-aari ng national government. Kaya bago pa lalong lumala ang sitwasyon na ito, ay atin namang inaabatan ang bawat development araw-araw. Kaya po sa mga darating na araw, hopefully, maibahay natin ng maayos at mailayo sa kapahamakan ang mga nagkakasakit o nagiging PUI at baka sakali nga na sila ay COVID-19 sa kanilang mga mahal sa buhay at sa pamayanan. Kaya bilang paghahanda, hopefully at may awa ang Diyos mga kababayan, ay may handa na naman natin yung 33 panibagong kwarto ng 9th floor ng ating Santa Ana Hospital. At kalinsabay po niyan, kanina po ay akin pong inatasan si Vice Mayor Hani Lacuna na silipin yung isa pa nating plano na kung saan yung ating Delpan evacuation site ay maging pansamantalang tahanan ng mga PUI pa sa mga darating na araw kung sakasakali na patuloy itong lolobo at hindi nakakayanin ng ating mga ospital, pampubliko man o pribado.
Ito yung mga paghahanda na ginagawa sapagkat sa amin pong nakikita at sa araw-araw ko pong pinagmamasdan, ang nangyayaring paglobo ay talaga pong kailangan lagi po tayong maganda in the coming days, mga kababayan. Ang prioridad ng inyong lungsod, ang prioridad ng inyong lingkod, 10 ng aking mga kasamahan sa ating public hospitals, ay pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Kung bakit tayo nasa krisis na ito, mga kababayan, ay isa lang ang naging dahilan, ang COVID-19. At ang COVID-19 ay isang pandemic na kinilala ng mga tao sa mundo, mga leader sa mundo, at mga sayantipiko. At ang COVID-19 ay walang nakapaghanda. Ultimo, mga matatayog na bansa o dekalibring bansa, if I may put that in right perspective. So sa lahat ng bansa sa buong mundo, pati mga kilalang matatayog na bansa, ay nanlalambot. Hirap na hirap. Sa dami ng salapi, scientifico, resources nila, sila po mismo na mga developed countries are having hard time among themselves. Mano pa tayo, mga kababayan, third world country. Or maybe it is more politically correct, developing country. Kaya dapat na mas maging maingat tayo sapagkat totoo, napakahirap tugunan ng social distancing. Totoong napakahirap tugunan ng tayo'y ma-quarantine. Pero wala pong ibang solusyon. Wala pong ibang solusyon. Maswerte ang mga matatayog na bansa. Sila'y may kani-kaniyang bahay at sapat na espasyo. Pero hindi pwedeng ikubli sa lungsod ng Maynila, partikular na, isa sa bahagi ng ating bansa, na tayo siksikan. Maliliit ang bahay, mainit. Lalo pa ngayon, darating na ang summer, Abril. Kaya, ang akin pong maliit na pagtingin, kaalaman sa pagtingin sa sitwasyong ito, kapag hindi po tayo nagbago or what we call behavioral change, kapag hindi natin binago ang ating pag-uugali, mga gawain, o mindset, ay malamang sa hindi, baka abutin pa ho tayo ng tag-init. Yan ang malungkot na balita, mga kababayan. Malungkot, mapait, maasim na balita. Pero bagay na katulad kong lagi sinasabi sa inyo, kami ay magtatapat sa inyo ng tunay na sitwasyon. Maaari sa isang zona ng ating lugar, nakababalita lang kayo ng isa o dalawa. Pero ating pong pakatatandaan, ang ating pong kalaban na hindi nakikita, may kanya-kanyang sabi-sabi. Si ganito may COVID, si ganito may PUI. Iyon po yung mga sabi-sabi lamang. Ang mahalaga po, tayo ay makipagtulungan sa pamahalaan. Tayo ay makiisa sa panawagan. Mahalagang-mahalaga po yan, mga kababayan. Kaya po, ako naman, bilang sukli sa inyo, na marami talaga sa inyo nakikinig naman. Pero yung ilan na hindi nakikinig, ay sila po marahil ang nagpaparami ng ating problema. Pagkaganon man, hindi po ako mapapagod. Maglilingkod po kami sa inyo. Hindi po namin kayo iiwan. At para bilang gabay sa ating mga komunidad, no? Nais kong isa-isahin muli bilang update kung saan may COVID-19 sa ating komunidad at may PUIs. Baseco, 1. PUI, 4. Binondo, 3. PUIs, 4. Ermita, 4. PUIs, 1. Malate, 3. PUIs, 9. Paco, 2. PUIs, 7. Pandacan, 5. PUIs, 6.
Quiapo, 1. PUIs, 4. Sampaloc, 28. PUIs, 68. San Andres, wala. PUIs, 2. San Miguel, wala. PUIs, 2. Santa Ana, 9. PUIs, 29. Santa Mesa, 3. PUIs, 37. Tondo 1. Sorry. Tondo 1, 4. PUIs, 35. At 40, I'm sorry. Tondo 2, 4. PUIs, 35. Ang total po, 75 COVID-19 patient and 271 PUIs. Ngayon, mga kababayan, nais ko rin kayong i-update doon sa ginagawa nating health survey. Malugod namin ipaalam sa inyo, bukod sa 3 gumaling na COVID-19 patient, ay meron po tayong tinugunan na 1,100 plus na sumagot sa ating survey na meron silang difficulty in breathing. At 946 naman po ang natawagan na ng inyong lungsod at napayuhan sila kung ano ang mga dapat gawin. Kaya po, sana po ay patuloy kayo makiisa upang maagap natin masugpo ang paglaganap ng COVID-19 sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay at pamayanan at lungsod ng Maynila. Ngayon mga kababayan, maraming salamat sa inyo at marami akong messages na nakuha na ang inyong pagmamalasakit, no, sa akin ay maraming salamat to. Wag ko kayong mag-alala, ako naman ho'y nag-iingat ng pilit at pero patuloy namin gustong mag-function regularly and efficiently, mga kababayan. So maraming salamat sa mga dasal ninyo sa akin, mga magagandang message na ipinaabot nyo sa akin, sa pangangalaga o pagmamalasakit ninyo sa akin. Maraming salamat to. Huwag ko kayong mag-alala. May awa naman ng Diyos. Sana mailayo nga tayo, pero ulit-ulitin ko, wala pong pinipili ang COVID-19. Sa amin lang po sa City Hall, ilan na po ang mga nailagay sa alanganin. Kasama ang inyong lingkod, mga kababayan. But we will not complain. This is our job. Tutupdin ko ang sinumpang kong tungkulin sa inyo. At sana rin, tupdin ninyo ang inyong responsibilidad bilang mamamayan din. Tulong-tulong tayo. Ngayon, bilang update sa ating food delivery na nagaganap sa lungsod araw-araw. Today, we have delivered 16,203 families food pack. Mga kababayan, ang total na po na na-delibera natin na pamilya sa lungsod ay 153,450. Yan na po ang total na na-deliver natin sa ating lungsod. And for the record, we got about 10,000 from DSWD for 2 weeks. No? At ang inyong syudad naman ay 100,000 plus ang atin nang nakonsumo sa ating binili isang buwan na nakararaan simula ngayon bilang paghahanda. Halos mag-iisang buwan na. So, yung iba naman galing sa mga donation. Na atin namang iba'y binalot na at para mapadali ang pagbibigay. Ang katunayan, mga kababayan, noong isang gabi ay nagpadala na po tayo sa 24,000 families sa Baseco. Nung kagabi pa ho yun. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin sila tapos na mamahagi. Bakit po? Sapagkat habang tayo namimigay ng mga food packs sa bawat pamilya, ay
ito po'y masinop na tinutupad ang social distancing at saka quarantine. At maraming pasalamat po ang nais kong ibigay sa inyo sapagkat sa daang libo ng pamilya na nabigyan ng tulong ng syudad at national government at ng mga pribadong individual at kumpanya, ay wala naman pong lumalabag sa ating panawagan na kapag dumating ang goods ay manatili lamang kayo sa inyong bahay. So, 153,450. Ang tanong, malaki na ba ito? Abay, opo. Ang tanong, sapat na po ba ito? Ay hindi. Ano ang problema, Mayor? Mga kababayan, we take note of your comments and suggestions. Lagi ko pong pinapansin at pinipilit kong tugunan, hanggat kayang tugunan, ang bawat hinaing o inyong mga nararamdaman. Naunawaan ko po kayo. At hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang suliraning hindi nyo na dapat marinig dahil ang kailangan nyo na lang dapat marinig sa amin ay solusyon. Pero magkaganon pa man, para lang po sa kapanatagan ng kalooban ng bawat isa. Mga kababayan, wala pong problema sa pera. Ang katotohanan po niyan, hindi namin binubuhat ang aming bangko. Naganda po tayo weeks before this thing happened. Nagplano tayo. Bakit? Kung paano i-distribute. Dahil noong ating i-distribute, may polisiya ang gobyerno. Social distancing, curfew, at quarantine. Nagtagumpay tayo sa paglalaan ng pondo. Salamat sa Diyos at sa mga kasamahan ko sa Konseho ng Maynila at kay Vice Mayor Hani Lacuna. Nagtagumpay tayo sa delivery nung sinimulan natin maliit para matesting natin ang abilidad o kakayanan ng tao na makinig. Sa awa ng Diyos, maraming salamat sa MPD, MSWD, DEPW, at DPS. Sila po ang mga frontliners natin na nagdadala, naghahakot, nagsisilid, at nagde-deliver sa ating mga barangay. At maraming salamat sa mga barangay official, mga tanod, kagawad, secretary treasurer, nakatulong namin na nagbibigay. Mayor, ano ba talaga ang kulang? Ang kulang po mga kababayan ay supplies. Wala na pong problema sa inyong pamahalang lungsod. Wala na pong problema sa plano. Matagumpay, successful. Kaya simula sa maliit, pinalaki ng konti, at pinalalaki pa namin ng konti ang aming reach. In fact, some of you receive naka-plastic. Most of you receive naka-box. Kasi ako po'y nangako sa inyo na kapag may dumating na supplies, hindi po mag-iinit ang puwit niyan sa bodega. I-deliver po namin yan sa inyo, madaling araw, gabi, maga, tanghali. Ang katunayan mga kababayan, inuna lang po natin na mabigyan at kayo po ang magkwenta. Nakarinig na ba kayo ng isang barangay na binubuo ng 24,000 families, 6,000 families, 13,000 families, 7,000 families, ayun po'y isang barangay lamang. So, mahirap po mga kababayan. At mahirap ding idetalye ko sa inyo ang bawat suliraning aming kinakarap. Because as far as I can do, ang gusto naming ipatid sa inyo ay kung ano na ang solusyong nagawa namin sa suliranin. Pero, pagkaganon man, mga kababayan, no? Ang tanging suliranin lang namin ay supply. Bakit po nawala ang supply? Bakit po kulang ang supply? Ang supply po hindi nawawala. Kulang lamang sa takdang numerong pangangailangan ng ating mamamayan sa lungsod. Bakit naman kinulang? Sapagkat marami po ang mga tao sa planta, sa pabrika, ang hindi po nakapapasok at naapektuhan ang production
ng pagkain. So, kung totoong may pera, maayos at episyente ang pag-deliver, ang tanging suliranin na lang po, nang malaman nyo na, ay yung dating ng supplies. So, these are the things that I am not in control. Ang gusto ko po, sa totoo lang, kahit hindi kami matulog, kung nandyan lang ho yan sa bodega namin, dadating yan sa bahay ninyo. Pero these are the things that we are not in control. And these are the things that the country is not ready. And these are the things that our world is not ready. Katulad ng mga nabanggit ko sa inyo, sa ibang dako ng mundo, matatayog na bansa, sila mismo ay kinakaharap din ang ganitong suliranin. Kaya po mga kababayan, ang inyong pagpasensya ay aking hinihingi. Ang inyong pangunawa ay aking hinihingi. Huwag kayong magkamali na kami ay magpapabaya. Ang katotohanan po, mga kababayan, I owe it to my staff. I owe it to them. Kung ako po ay nagsasakripisyo at hindi ko na nakikita ang aking pamilya, ganun na rin po ang ginagawa ng aming mga staff. Hindi na rin po sila umuwi halos. Dito na rin po sila nakatira. At isa sa kanila ay PUI na rin po ngayon. At kung mapapansin ninyo, pakonti kami ng pakonti sa City Hall. Dala ng pagkakasakit o nagiging PUI at ang iba naman sa amin nag-positive na. So darating ang oras, baka hindi maiwasan na isa na ako sa mapapabilang. Baka sakali, sana't wag na. Pero ulitin ko, ala pong pinipili ang sakit na ito. Pero magkaganon man, hanggat ako'y malusog, hanggat kaya ko, idilat ang aking mata, hanggat meron kaming ibubuga, gagampanan po namin ang inyong pangangailangan. Ang aming tungkulin sa inyong pangangailangan, mga kababayan. Kaya po, ngayong araw na ito, 16,000 pamilya na naman ang maaring nayakap ng lungsod. Pero malayo pa, marami pa, at marami pang mga mahihirap. Ngayong gabi, sa mga taga-barangay 105, para po sa kaalaman ng lahat, ang 105 po ay yung mga napapanood ninyo sa telebisyon na kumakain ng pagpag. Ulingan, sort of saying. So, kayo po ang humusga. Ano kaya ang buhay ang meron sila? Kaya kung bakit po mga kababayan, malaking porsyento ang naibibigay sa mga lugar na kung saan ay maraming mahirap. Sabi nga ni, ang sitwasyon natin talagang ni magdildil ng asin, wala sila. Kaya totoo pong naunawaan ko, nahirapan na rin kayo. Pero kung meron man tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, ay yung ating kalusugan. Pasasaan ba? Malalagpasan din natin ang lahat ng ito. Kaya po, sa inyo mga kababayan, hindi ko kayo iiwan. At least, sabi nga, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Supply na lang ang problema. Basta dumating dito yan, darating yan sa mga bahay ninyo. At ang inyong malawak na pangunawa sa sitwasyon ay aming hinihingi. So mga kababayan, nais ko rin pong pasalamatan at sa mga donors. Ako po, total tutulong na rin naman po kayo. Maraming salamat po in advance. Sa mga patuloy na tumutulong sa amin, na nanonood ngayon, meron po akong ipakikiusap. Kung po pwede po, sana ang ibigay nyo na lang sa amin, bigas at dilata. Totoo may paparating kaming supplies. Pero gusto namin mapadali na maabot ang aming mga kababayang naghihinagpis, nahihirapan at nagugutom. So, kahit na ibalot ko na lang po yan, dali nyo na po ng buo rito. Hindi naman po kami natigil
24 hours po ang aming packing dito sa may Sampaloc area, mga kababayan. At meron pa kami isang inahandang lugar para kung sakaling darating at matatanggap namin ang inyong mga tulong. Ang akin pong pinakikiusap, bigas at dilata na lamang po ang inyong ipadala sa lungsod. Pero magkaganon man, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa inyo on behalf of the people of Manila. And let me thank the following. Prutas for 100 bottles fresh juice, Meat Plus Comisario 500 food packs, Mr. Alexander Martos 200 cream bread, Rick and Jane Ibay 500 sacks of bihon, Tinapayan Festival Bake Shop 600 pieces cheese bread, Congressman Sandro Gonzales 1,000 packs of Tapa King, ABS-CBN Lingkod Kapamilya ulit, 19 boxes of lava cake, 39 boxes of UFC spaghetti pasta, 25 boxes UFC pasta sauce, 25 boxes banana ketchup, 20 boxes Happy Fiesta vegetable oil, Rotaract Club of Chinatown, 15 boxes of sardines, 2 boxes of Safeguard, 2 boxes of Skyflakes, 25 boxes of noodles, 2 boxes of Pancit Canton, 10 boxes of fudgy bar, 9 boxes of powdered milk. Philippine Foremost Milling Corporation, 801 loaf breads. Angel Locsin, siya po isang artista na kilala po ninyo, kilala natin lahat, si Angel Locsin. And Neil Arce, nagbigay po sila ng 2 big tent for God Andres Bonifacio Hospital. Maraming salamat sa iyo, Angel Locsin. At patuloy ka sanang magtagumpay sa iyong karera at mabasa ka sana ng ulan nang dumami ka pa. So ngayon mga kababayan, uulitin ko sa mga nagdo-donate para po mas mabilis natin maabot ang mga kababayan nating nahihirapan na ay bigas na lamang po at saka sardinas. Pero magkaganon man, hindi po kami tatanggi kung ano man ang inyong itutulong mga kababayan. So muli mga kababayan, bago po ako magtapos, and let me share you something. Sabi nga ni John F. Kennedy, if society cannot help the many who are poor, it will not save the few who are rich. Yan po ay sinabi ni John F. Kennedy. Sana namnamin natin ang mga salita ng mga kinilalang magagaling na leader ng ating mundo, ng ating kasaysayan, mga kababayan. So muli po sa inyo, hanggang dito na muna muli at hanggang bukas ay amin po kayong i-update at lagi ko pong ipinakikiusap mga kababayan, hindi po bababa ang numerong ito. Patuloy po itong lalago. Kasi po, wala naman tayong ginagawang kakaiba. And if I may share also, Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Sa salitang Tagalog, huwag kang aasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Yan po ay sinabi ni Albert Einstein. So, sana po, kung gusto nating matigil na itong quarantine, itong mga curfew, itong mga mahihirap na sitwasyon natin, ay bilisan na natin ang pagtugon sa ating pamahalaan, sa kanyang panawagan na tayo ay mag-ingat. At sa lahat po na may mga sakit, sinasama po namin kayo sa aming panalangin. Nawahagkan kayo ng kamay ng Panginoon Diyos na kayo'y gumaling agad. Sa mga nahihirapan, nawa, bigyan kayo ng kaluwagan sa buhay ng Diyos. At idadagdag ko na sana bigyan kayo ng Diyos ng malawak na kaisipan upang maunawaan ang tunay na sitwasyon
ng pangkalahatan. Sa ating po mga frontliners, sa mga namayapang frontliners, ngayon, isang doktor na naman tagalungsod ng Maynila na naglilingkod sa Maynila ang sumakabilang buhay. Sa bawat doktor, nurse na namamatay o nagkakasakit, napipilayan tayo nakaharapin ng tunay dahil ang tanging mabisa rin ay bigyan ng tugunan ng agarang atensyong pangkalusugan ang mga nagkakasakit. Pero sila po, hindi po kung magtataka, mabubulunan at mabubulunan at mabubulunan sa darating pang araw sapagkat may ilan pa tayong hindi pa nagbabago ng gawain sa araw-araw sa buhay natin. Kaya po, ipinalangin namin sana nasa kabilang buhay sila at tanggapin sila sa langit ng Panginoon Diyos. Pagpapasalamat namin sa mga pamilya nilang naulila. At utang na loob namin sa inyo ang katatayuan ng ating mga health institution na walang humpay na tumugon laban sa COVID-19. Maraming salamat po sa mga frontliners, health sectors, police at barangay. At maraming salamat din sa inyo, mga kababayan, sa inandog nyo sa aking mga messages. Huwag ko kayo mag-alala, tutulog naman ako konti. Marami nag-aalala sa inyo. But don't worry, may awa ang Diyos. Pero maraming salamat pa rin. So muli po, mga kababayan, paulit-ulit ko sinasabi, sa finals, tayo rin ang magkikita. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. So nawa, kahabagan sana tayo ng Diyos. Mapatawad niya na tayo sa mga kasalanan natin. At sana iahon niya na tayo sa kalagayan natin ngayon. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.